Bukas daw si expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga na iapila sa Korte Suprema ang desisyon ng Kamara na patalsikin siya dahil sa disorderly behavior. Magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ngayong napatalsik na si Congressman Barzaga, sino ang papalit sa kanya bilang kinatawan ng 4th District ng Cavite? Yes, Cheryl, dahil nga napatalsik na dito bilang miyembro nga ng House of Representatives, itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ay inaasahan nga na magkakaroon pa ng papalit sa kanyang posisyon. Pero sa ngayon, ang tinitingnan pa ay kung magkakaroon nga ba ng special elections para nga malaman kung sino nga ba ang uupo bilang Cavite 4th District Representative ngayon na wala na si Representative Barzaga. Para naman kay Barzaga, inamin niya din na tanggap niya yung pagpapatalsik sa kanya at yun nga sinasabi niya na sa ngayon ay magpapahinga muna siya at hahanap muna ng ibang paraan ibang paraan ng pangkabuhayan. Pero ang tinitingnan ngayon ng Kamara, Cheryl, ay magkaroon nga ng special elections para sa pagpapalit kay Representative Kiko Barzaga. Cheryl. Kahapon sinabi ni Barzaga na bukas siyang iapila nga sa Korte Suprema yung ginawang pagpapatalsik sa kanya. So ano ang proseso rito? Well, Cheryl, kung makikita kasi natin dun sa rules din, hindi kasi pwedeng directly na mag-appeal doon sa expulsion, pero pwede naman kasi daw mag-file directly sa Supreme Court at pwede daw mag-intervene ang Supreme Court through certiorari kung saan nga ma-file ni Representative Barzaga yung grave abuse of discretion pagdating nga doon sa kaso na ipinaratang sa kanya at doon sa mga reklamong inihain sa kanya sa harap ng House Committee on Ethics and Privileges. Kung maalala din kasi natin na ibahagi ni Representative JC Apalos na siyang chairperson nito nga komite na meron nga daw kasi unruly behavior lalo na sa social media itong si Representative Barzaga, pero ang pinupunta pa rin naman daw kasi nila ay wala naman daw ninakaw na mali-maleta nga pondo itong si Representative Barzaga, kaya posible pa rin talaga na magbigay siya at magsumite sa Supreme Court para nga sa intervention ng kanyang kaso ngayon na napatalsik na siya. Ngayon din ang last plenary session sa Kamara bago ang break. Ano ang nakalinyang agenda? Yes, Cheryl, may mga inaabangan pa rin tayo na mga panukalang batas na kinakailangang basahin at aprubahan sa third and final reading nito. Kabilang na nga dyan yung sa Anti-Political Dynasty Bill na hanggang ngayon ay hinihintay pa natin kung ano nga ba yung magiging boto ng mga magbabatas. Pero nakapaloob dito yung second degree of consanguinity and affinity sa mga family members. Marami pa rin kasi yung mga mambabatas na umaapela dito nga sa second degree at syempre doon sa siste na nakapaloob doon sa Anti-Political Dynasty Bill version ng Kamara. Bukod pa dyan, narinig na rin natin kahapon doon sa plenary session na nagpapasalamat nga itong si Congressman Bong Suntay dahil hindi daw suspension ang ipararatang sa kanya pagdating doon sa naging remarks niya kay Ann Curtis, sa artistang si Ann Curtis noong pagdinig ng House Justice Committee. Sa mga nakausap natin dito, ang sinasabi nila, community service lang din daw yung ibibigay para nga kay Representative Bong Suntay. Pero inaasahan natin na may ilagay yan sa order of business nga din at maisiwalat palalo ni Representative Abalos na siya rin chairperson nga ng House Committee on Ethics and Privileges maya-maya lamang sa plenary session. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Sa botong 265-14-8 formal na pinatalsik bilang congressman ng Cavite 4th District si Kiko Barzaga. Git ng House Ethics Committee, ito na ang nararapat na parusa lalo't 2 beses na siyang nasuspindi ng 60 days pero hindi naman daw nagbago ang ugali. Kabilang sa mga inireklamo laban kay Barzaga ang pagla-livestream sa loob ng session hall, pang-aasar at social media posts laban sa kanyang mga kapwa mambabatas. Sa nangyaring botohan kahapon, nag-viral ang manifest speech ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na pabor sa expulsion ni Barzaga. May 15 post ni Pusang Inang Barzaga. Wala akong magawa. Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Sa lahat ng yan, ito lamang ang nasabi ni Barzaga. Okay naman, medyo gutom and I'm still recovering from my illness, nagkaubo, nagkasipon, but I'm getting healthier so I'm feeling good. Pag-usapan pa rin natin
Ito kasama po si Congressman Jose Alvarez. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa Magandang oras. tanghali, pero broken ka. Naririnig kita pero garbled at saka putol-putol. Opo. But so far, kayo Ayan, po sa amin ay malinaw naman po, Kong. So I hope you get to hear clearly also my questions. Ito po, una ko pong gustong itanong, nagsalita nga po kayo kahapon, ramdam talaga ng mga tao yung emosyon nyo, no, Kong? Bakit po parang umabot na talaga sa ganung punto ang inis o frustration nyo kay Congressman Barzaga? Ay, alam mo, Cheryl, yung tatay niyan, kaibigan ko matalik, kasama ko rito sa Committee on Natural Resources. Pag wala siya, kasi ako ang vice chair, ako preside palagi. Siyempre, ilang beses ko na pinayuan yan, medyo magreforma na siya sa kanyang mga actuation dahil hindi tatagal siya sa Kongreso. Pati mga babae, minumura niya. Wala na. Hindi na. Talagang hindi na pwedeng pagsabihan eh. Pati nanay nga, give up na eh. Sa panig po ninyo, ano po yung talagang pinakamalaking problema sa ugali o pagkilos ni Congressman Barzaga sa loob ng Kongreso? Yung actuation niya, yung behavior niya, pagdating niya rito, pipicture siya, nasa crocodile farm na siya ngayon. Pero yung talagang yung what broke the camel's back was nag-post siya nung May 15. Can you hear me ba? Opo. Yes. Can you hear me? Nag-post siya nung May 15. Yung post niya doon, nilagay niya yung Kongreso, buhaya na naman. Pagkatapos, ayun na, ang caption, mga pusang ng congressman, kaya pala nagmamahal yung mga kuryente natin, ninanakaw ng administrasyon. Ganon. Ang kuryente. Samantalang, binabalangkas ko yung nangyari sa dalawang brownout sa Central Luzon na halos 5 million consumers yung naapektuhan. If you multiply that, 25 million people yung walang kuryente ng 2 to 3 days. Kaya nagpahatawag kami ng meeting doon sa NGPC, yung grid operator natin at saka sila po ang grid operator at saka sila ang grid concessionaire at saka yung Department of Energy. Ay pangalawang post niya, linagyan pa niya na kaya pala nagmamahal ang kuryente natin. Ang pusang inang administrasyon ito, ninanakaw yung kuryente natin, kaya nagmamahal. Tapos nilagay niya yung pangalan ko. Paul yun, wala pa ako sinabing ganun. Napuno na yung salop ko, di kahapon, pinagsabihan ko siya na bakit mo ginawa yan? Wala, namin yan na siya nagsabi na pusang ina. Wala eh. Hindi mo talaga mapigil eh. So, nakiusap ako sa mga kasama ko na i-expel na lang natin ito. Dahil pangatlong offense na niya ito, 2 suspension na 60 days. Yung pangatlong suspension pala, hindi na pwede. Ang sunod na parusa, expulsion na talaga. Hindi rin nagreforma eh. Ganon din. So, yun, wala kami magawa. So noong sinabihan niyo po siya, kinausap niyo, wala man lang pong paghingi ng dispensa sa mga nasabi po niya sa mga kapwa niya kongresista? Wala po. Hindi ko meron ng dispensa yun. Oho. Sabi niyo nga Wala. po, Kong, sabi niyo po ay close po kayo sa magulang po ni Congressman na Kiko. Nagkaroon din po ba kayo ng pagkakataon na makausap na to discuss about his behavior bilang kaibigan po ng kanyang magulang? Ilang beses kami nagtabi doon sa ethics. Sinabihan ko yan. Sabi ko, kano sumagot-sagot para at least man lang medyo maawa yung wala eh. Mas grabe pa mga sinasabi pagkatapos ng ethics. Ayun, nagpo-post na naman. So, hindi mo talaga makontrol. Surrender na nga rin ang nanay eh. Kasi meron ako mga taga-Cavite na kausap. Sabi yung nanay niya, surrender na rin. Dahil hindi na niya makontrol eh. So, ganun ang nangyari, Sheila. Kung may mga taong nagsasabi online na baka raw pinatahimik lang siya dahil maingay at prangka siya. Ano po ang masasabi niyo sa mga nag-iisip nito? Hindi. Bahala na sila kung ano sabihin nila. Basta kami dito, wala na pala yung another 60 days kasi
di ba? Patawan na another 60-day suspension pala. My attention was called by Congressman Abalos. Sabi niya, Vice Chair ako ng ethics eh. Hindi na ito pwede ng third suspension pa. Ang dito sa rules natin, kung third offense, ayaw pa talaga magreforma, expel na. Ito, expulsion, binasahan ako niya. Sabi ko, sige, wala tayong magawa dyan. Pagkatapos, lumabas pa itong May 15 at saka yung kinukot niya yung pangalan ko na ako daw nagsabi. Kaya nagmamahal ang kuryente natin dahil ninanakaw ng administrasyon itong kuryente. Grabe talaga. So, hindi ko na rin mapigil. Sabi ko, di ba? So, kagapon, kita mo. Sinuportahan naman ako ng karamihan, 265. Wala namang nagsabi sa amin na kailangan i-expel na yan. Kundi, yung procedure lang talaga, yung third offense niya, hindi na pwede suspension, expulsion na talaga. Doon po sa mga karaniwang tao na nagtatanong bakit nga kailangan paalisin pa siya, paano nyo po ipapaliwanag na hindi ito personalan o politika lang? Wala mang politika yung akin. In fact, grabe ng advice ko dyan. Kasi nga yung another congressman din namin dito, si Leandro Libiste, sa akin din nagpapa-advise. Siyempre, ako matanda dito eh. So, nag-advise ako sa kanila. Nahinig na lang. Kung maaari. Wala. Hindi ito politika. Talagang, hindi naman siya matatahimik. Maski hindi siya kongresista. Ang sabi pa niya kahapon, ay maganda yan, ma-expel ako para tuloy-tuloy na lang ako magkasino. Hindi ko na talaga maisip. Yan ang sinabi niya doon sa isang kongresista. Ang sinabi sa, alam mo ba, na-expel ka today? Sabi niya, hindi. Yan, binabasa na ngayon yung report ng Ethics Committee. Sabi niya, maganda yan kasi magkakasino na lang daw siya palagi. Ay nako, Diyos ko po. He said magkakasino? Sino? Si Marsala. Sabi niya doon sa isang congressman, mabuti ako, ma-expel ako today, magkakasino na lang ako na magkakasino. Pero kung nagkaroon pa po ba kayo ng pagkakataon na makausap si Barzaga after po ng kanyang expulsion? Or hindi na po kayo nagkita? Dahil hindi na nakikinig sa akin. Hindi na po dahil hindi na nakikinig sa akin, Cheryl. Opo. Wala. Maski anong sabihin mo sa tanda kong ito, maski anong sabihin ko, hindi na niya, wala. Maski payuan mo ng magandang pagkasabi, mahinahon, at saka wala rin mangyayari. Yung kanya pong ina, nakausap niyo na ho ba after nga this? Hindi. Inescorta na siya ng Sergeant at Arms. Opo. Pinaalis na kahapon. Pagkatapos basahin sa kanya yung expulsion, inescorta na siya palabas. Nagkausap na po ba kayo ng kanyang magulang? Kasi kaibigan niyo po eh. Kaibigan ko talaga yung tatay. Yung nanay, hindi ko pa na-meet. Pero yung tatay pa. 2022 to 2023. 24 kasi pumunta na ng Amerika, nagpagamot na eh. Hindi na nakabalik. Kong, after po mag-viral ng speech ninyo, no? Ano po ang mga natanggap nyong reaksyon mula sa publiko? Mas marami ba ang suporta o nababash po kayo ngayon? Wala namang nagbabasa sa akin sa tanda kong ito. Dito sa Kongreso, Cyril, for your information, ako tahimik man lang. Wala man ako rito. Napuno na talaga ako. Pati mga babae, generalize niya. Pati mga babae, pinupusang inanan niya. Hindi na tama yun. Diba? Huling araw na po ng sesyon, ano po ang mga nakapila pa, Kong, na trabaho po dyan sa Kongreso? Hindi ko pa nabasa yung order of the day ngayon. Siguro mababasa ko. Tatapusin namin yung hindi pa nababalangkas. Kasi July na kami babalik eh. Kong, I'll take advantage of this. Hingan ko na rin po kayo ng reaksyon o ng inyong damdamin sa nangyayari pong sitwasyon ngayon sa Senado. Nako, Cyril, mahirap magkomento doon dahil siyempre, they are our higher peers eh. Sila ang mga senador. At saka 24 lang sila doon, Cyril. Dapat kung ano man yung pasya nila doon sa impeachment ni Vice President Sara, gawin na nila. Kung dismiss nila. Kung ituloy nila, di ba? Yun lang naman hinihintay ng mga tao. Kaya lang, sila mismo medyo nagpaksyon na eh. So, 2 paksyon na ngayon yun. Naghihintay yung isa na may mga lumipat para mabuo.
alam mo naman ang politika dito sa atin sa Pilipinas. Siyempre, grabe din ang consultation at saka negotiation yan. Pero hinintay lang namin, hindi ako makakomento masyado dyan. Dahil siyempre, mas matanda ako sa kanila at saka mas higher ang tingin namin sa Senado. Ngunit sa ngayon, medyo naguguluhan na ang buong bansa. Mas maganda na nga ang estado namin dito ngayon kasi mas maganda na ang patakbo ngayon sa pamamalakad sa Kamara. Yan ang tingin ko. Cyril. Marami pong salamat sa inyong oras, Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez.